Alam mo, baka nag-cheat sa'yo yung babae, boy. For sure, number 1 is hindi maganda yung integrity and moral values ng babae. But alam mo yan ay number 2? Alam mo kung ano yun? Watch till end of the video and I'm gonna plug my Instagram and my YouTube. Please subscribe there dahil mas mahaba ang mga i-upload nating videos para sa inyo. So it's the Liz Chu. It's in my captions. Tingnan nyo. And I would really appreciate it if magsusubscribe kayo dahil mag-start na ako doon, guys. Okay, let's go. If you wanna know all about it, here we go. Alam naman nating lahat na pag nag-cheat ang kahit na sinong tao sa partner nila is wala yung morals, wala yung values, hindi yan marunong magdesisyon ng tama. We all know that. Pero alam mong hindi natin alam, boys. Alam nyo yung hindi nyo alam. It's also your fault kung bakit nag-cheat yung babae. That's why sobrang sakit. I know, marami sa inyo magsabi, bakit fault ko? Siya namili maghanap ng ibang lalaki. I know. But, listen. Men, they don't cheat on men that they respect well enough. Do you understand? They respect. Do you think sa relationship na meron kayo bago siya mag-cheat is nire-respeto ka niya? Ano nga ba yung katangian ng mga lalaking respetado? So, ito yung mga lalaking hindi kayo lagi nag-overthink kung nag-cheat ba siya or baka tinuluyan na niya para umalis siya sa sayo. Hindi ko pinagtatanggol yung mga kapwa kong babae, but I'm just saying, meron ding possible reasons and always take it as na may fault ka rin kung bakit nag-cheat yung isang partner dahil hinayaan mo mag-deteriorate yung relationship nyo, hinayaan mo maging disrespeto ka. Yung partner mo, she respects you enough. She will not cheat. Trust me on this. But the thing is, yung babae, she doesn't respect you enough. Kaya naghanap siya ng iba. So, ano nga ba yung katangian ng lalaking hindi ka respeto? Number 1, lalaking tamad. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, boys, always find a way to make money. Make money. Lalo na sa generation natin ngayon na mas dumilis ang opportunity compare sa mga parents natin. Hindi ka re-respetuhin ng babae na kaysa sa mas ambisyoso at mas hardworking na lalaki. It's the natural thing. Matagal lang niya yung sinasabi sa'yo na magtrabaho ka, magsikap ka ganyan, tapos wala ka lang pakialam. At naghanap siyang ibang mas okay yung estado sa buhay, yung mas sasabayan siya, mas kaya siyang alagaan. You cannot say that she cheats. You can say that, oo, sinaktan ka niya, but take it na also may fault ka rin doon. Second thing, if you're a weak and shy man, if hindi ka marunong mag-take ng lead, if hindi ka marunong mag-take ng future na mangyayari sa inyo ng relationship nyo, is hindi ka niya narespetuhin. Wala siyang pakialam. Maghanap siya ng mas malakas na lalaki. Number 3 is if ikaw yung klase ng boyfriend na very overthinker ka sa lahat ng ginagawa niya. Talagang, let's say noon, wala pa siyang chini-cheat. Tapos ngayon, for siya mag-cheat, talagang kinakalkal mo siya, saan kapunta sa kagaling. Hindi mo na siya binibigyan ng time para sa sarili niya na makapagpaganda siya, magpa-beauty siya, manood siya ng mga Netflix niya. At tinuluyan na lang niya, is chances are hindi kanya nire-respeto. Tandaan nyo, ang babaeng niloko ka is ang babaeng hindi ka kayang respetuhin. At ikaw, boy, hindi mo na show sa kanya na ka-respeto ka. Now, lagyan mo ng accountability yung sarili mo. Hindi ibig sabihin no fault mo is babalikan mo yung girl. Ibig sabihin nun, mag-move on ka, aayusin mo yung sarili mo, hindi ka magiging tamad, hindi ka magiging overthinker sa relationship, magkakaroon ka ng trust, magiging relax ka sa relationship, at magbibigay ka ng 100% na full love mo on the next girl so you won't do it again. Okay? So, yun lang. Mwah!